Panginoon na buhay at makapangyarihan sa lahat, ang aming po pasasalamat sa inyong patuloy na paglukob at pangunguna po sa inyong mga anak at lingkod upang ang araw na ito ay maging mabunga at maging espesyal sa bawat isa sa amin at lalo tigit para sa inyo. Pangunahan niyo po kami, Panginoon, na samahan ng inyong banal na Espiritu at patuloy namin itanghal ang inyong dakilang pangalan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Purihin ng Diyos na tumawag na tumulong sa atin sa harap ng kanyang gulang upang magsado sa biyaya at awa. Malayawan mula sa pagkakao ay inawag ng mga anak para ipagpapakita sa Panginoon. Magbuhat sa ilaga at iwok, sa silangan at kanluran, tayo ang may kagalaang kalignan ng pamayanan ng Diyos na katipon upang bulitain si Jesus. At kapayapaan na tayo isalamang mga katawan, may isalamang Panginoon, isang mananampalataya at isang bautismo, isang Diyos at Ama ng lahat, gumagawa sa lahat at sumasagot. Tayo isa at sama-sama sa kalagalan na tayo'y bayang Pilipos. Halina tayong lahat, sambahin natin at papurihan ang Panginoon nag-alay ng sarili upang magkasundo tayong muli sa Diyos. Manalangin tayo. Diyos namin manlilikha, pinupuri ka namin at nasasalamatan sa iyong pagkakatipon sa amin, sa kapayapaan ng isipan at sa mga isip na binabahagi namin sa isa't isa. Nagpapasalamat kami sa iyong katapatan sa buhay at panalipol ng bawat isa. Sa pananalig na di nagbabago ang lahat ng aming kaharapin. Dalangin namin na samahan kami ng iyong diwang banal. Ipunin ang aming mga labi upang maipahayag na may alab ang iyong mga salita ng may pagmamalasakit at kapakumbabaan. Gaway muli namin maranasan ang iyong pamumuhay. Amen. Oh,
natin ang kalagahan ng pag-aaral ni Jesus ng kanyang buhay para sa ating kaligtasan. Sa gayon, magiging makahulugan ang pagsuko ng ating mga buhay sa Kanya. Makipagkasundo tayo sa Diyos at hingin ang kapatawaran. Tayo pong lahat sa panalangin ng pagsisisi. Panginoon, magpapalagay sa iyo, upang humingi ng iyong kapatawaran, sapagkat ang kaligtasan namin ituring ng aming kapwa na nilikha sa iyo, amis. Nananahimik sa walang kaya nila ang iyong tulong. Patutunan ba ang aming panagahan ng aming kapwa, gaya ng pagpapahalaga namin sa aming sarili. Amen. Sa gitna ng ating mga kahinaan at kasiraan, narito ang tiyak. Pero nanunumbalik ang pag-asa ko kapag naalala ko na ang pag-ibig at awa ng Panginoon ay walang katapusan. Yan ang dahilan kung bakit hindi tayo lubusang nalipol. Araw-araw ay pinapakita niya ang kanyang habag. Dakila ang katapatan ng ating Panginoon. Kaya sinabi ko sa aking sarili, ang Panginoon ang lahat para sa akin. Kaya sa Kanya ako nagtitiwala. Mabuti ang Panginoon sa mga nagtitiwala at umaasa sa Kanya. Mabuti ang matyagang maghintay sa pagliligtas ng Panginoon. Halina, batiin natin ang isa't isa ng kapayapaan. Tayo pong lahat ay tumayo, magbatian at magkamayan habang inaawit po natin ang This is the Day at itong araw. This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it, and be glad in it. For this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day, this is the day that the Lord has made. Ito ang araw, ito ang araw na gawa ng Diyos, na gawa ng Diyos. Tayo masaya, purihin siya, purihin siya. Oh, ito ang araw na gawa ng Diyos. Tayo masaya at purihin siya. Ito ang araw na gawa ng Diyos. Oh, mahal kita sa Panginoon. Oh, mahal kita sa Panginoon. Nakikita ko ang walang kanya. Oh, mahal kita sa Panginoon. Oh, mahal kita sa Panginoon. Oh, mahal kita sa Panginoon. Nakikita ko ang walang kanya. Oh, mahal kita sa Panginoon. I love you.
Oh, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see in you the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Oh, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see in you the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Ang unang pagbasa mula sa anak aklat na Propeta. Mga pabalita at malasakit ng Iglesia. Tinatawagan ko ang mayroong mahalagang balita na dapat itagos sa bawat isa sa atin. Mula sa kababaihan, sa kalalakihan, sa pulisya, PTL, or sa oxygen. Meron po. Good morning po. Kahapon po ay ginanap ang pagpupulong ng Christian Education and Nurture Committee. Pinag-usapan po kahapon at nireview natin ano ang mga sinasabi ng ating mga sa Manual of Operations and Bylaws. May mga ilan po tayong inayos doon. At may diniscuss tayo kung ano talaga ang particular na role ng mga Board of Elders, no? Kaya po, kasama ang ating pastor at ang ating Sister Venus na ating naging classmate din sa ngayon, sa LFP, pasensya na kayo, Lay Formation Program, no? 1 and 2. At kami po ay pinagpala ng Panginoong Diyos dahil natalakay namin isa-isa ano ba ang ginagawa ng elders, ano ang role ng elder, ano ang ating pakikipag-ugnayan sa bawat membro, sa komunidad at sa buong iglesia as a whole, no? So, salamat po sa gabay ng ating pastor, ng ating council chair, at ng mga kasamahan po natin ng mga elders. Higit sa lahat ang pagpapala ng Panginoon dahil tayo po ay nakapag-review, tayo ay nakapagplano ng mga susunod pang hakbang natin, at may awa ang Panginoon, lahat po ng mga church-related organizations ay magkakaroon po ng pagpupulong sa mga susunod na mga araw. So, we look forward to that. At bilang pagtatapos, i-mention ko na rin, although malayo pa, no, that we will have our visitation sa Pasay City Youth Home sa last Sunday of this month. So, in cooperation with Sister Isa, ano nga po yung kanilang Eagles, ay pupuntahan natin ang Pasay City Youth Home sa last Sunday of this month. And then, tuloy-tuloy pa rin po ang ating home Bible study. Bible study prayer meeting dito sa church pag Wednesday. And then, we will have our home Bible study sa tahanan ni Joy at ni Sister Mike. So, salamat po at sana ay makasama namin kayo lahat. Yun lang po. Thank you. Salamat po, Elder Vince. Karagdagan po sana sabi ng ating chair at patuloy po ang mga susunod na mga pagpupulong kada board. So mamayang after worship service po ay may pagpupulong ang ating Board of Deacons.
At sino po ang mga kasama dito? Akin pong hinihiling kasama ang ating pastor, ang ating financial secretary, ang ating treasurer, ang board of deacons, at maging ang ating auditor. At na-send ko naman na po sa ating group chat ang ating mga agenda para mamaya. After naman po ng BOD meeting, 3 p.m., magkakaroon naman po ng meeting ang committee sa darating na retreat ng ating konsilyo sa October 24 to 25. Kaya ipanalangin niyo po kami. At isa po sa pagpapahagi ng agenda ng gawain na ito ng overnight retreat at planning ay upang ma-revisit din po namin bilang konsilyo ano pa po ba ang mga kailangan o kinakailangan ng ating iglesia sa pag-improve, mga opportunities to improve, ano ba yung mga threats and challenges na patuloy natin ikinakaharap ngayon. So sa challenges po na kinakaharap natin ngayon, ay isa na po dito ang ating financial status. So kahapon po, sinendang ating treasurer yung draft ng pag-uusapan din ng ating board of deacons mamaya. Pero ipapakita ko na rin po sa inyo yung draft na ito para po magkaroon kayo ng numbers or values na bakit kami patuloy na kumakatok sa inyong mga puso pagdating sa ating financial status. So, ang Sister Giselle kung pwede po flash. So, ito po ay as of September. This is a draft pa lang po kasi. Mamaya pa lang po namin pag-uusapan yung graphical at para mas clear yung makikita ninyo. Pero dahil nga po last Sunday nagkaroon tayo ng Jump for the Lord, para lang po maipakita sa inyo bakit nangangailangan ng simbahan ng financials. So una na po dito, number 1 factor in is ang ating manual of operations, ay monthly operations ng ating simbahan. So kung makikita niyo po sa September, meron tayong total receipts, Sister Giselle pa, nasa pinakababa. Meron tayong total, yung isang tawag din na, yung sa summary treasurer yan. Tapos, sa pinakababa, meron tayong total receipts of 52,088.25 as of September. Tama, kita niyo, no? Sa pinakababa, meron tayong mga disbursements o expenses din at the same time, not in total of, sige, pakiscroll sa pinakababa. Ayan. Meron tayong total of disbursements, sige, paano sa right, na amounting to 56,812.78. So, deficit po tayo ng 4,724. Meaning po, may kakulangan tayo sa monthly operations natin. At nasa October na po tayo. Yung unang pinakita po, yung monthly report, yung pangalawang tab, sis. Kung makikita ninyo, sige, dyan na lang sa pinakasama sa baba. 95,719.1. Dahil po salamat sa ating Panginoon dahil may tumugon po ng financial assistance galing kay Brother Jesse Garcia. Kung sino po yung naka-attend last anniversary month natin ng June, isa po siya sa ating guest speaker. Nag-donate po si Brother Jesse amounting to 65,000, kabuuan po ng pangangailangan natin sa ating land title. At nagbigay din po ang ating conference ng tulong para sa ating land title, 26,666. Kaya meron po tayong total kasama yung cash on hand natin for month of September amounting to 95,719. Kung nakikita niyo po ninyo, may pera po ang simbahan, pero meron po kasing nakaalat yung dalawang malaking figures.
entitled lang po siya sa pagpaprocess natin ng land title. Kaya hindi natin siya pwede galawin. So, ano po yung isa sa mga pinag-uusapan ng konsilyo dito na paano natin matutulungan ang ating simbahan? Una po mga kapatid, kung babasahin po natin ang Biblia sa Malakay, may pangako naman po ibinigay sa atin ng ating Panginoon na kung saan ang sabi niya sa Malakay chapter 3 verse 10 to 12, dalhin ninyo ng buong buo ang inyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan ng aking tahanan. Subukan ninyo ako sa bagay na ito kung hindi ko buksan ang mga bintana ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Alam ko po karamihan sa atin naglagay or nag-commit ng ating mga tithes and pledges. Nagbigay po ang ating BOD starting this CY ng commitment card. So, hindi na namin po sana dapat i-remind pa po ang inyo pong mga isinulat doon dahil hindi naman din po namin alam isa-isa kung ano po yung kinumit nyo sa ating Panginoon. Pero ito po ang ipinakaharap ng ating iglesia na isa sa mga pinaglalaanan ngayon. Kaya on behalf po ng konsilyo, ang nais po namin sana ay tayo po ay magtulungan. Tayo po ay magsama-sama, hindi lamang po sa panalangin, kundi magsama-sama po. Ano pa po ba yung pamamaraan na pwede natin gawin na hindi lamang tayo aasa sa mga individual na tao. So kung kayo po ay may mga suggestion na pwede natin itong gawin kapatid para sa iglesia, wag po kayong mahiyang lumapit. Hindi po ibig sabihin na hindi kayo parte ng konsilyo, wala po kayong karapatang magsalita. Hindi po ganun yun. Lahat po tayo dito may karapatan magbigay ng opinion, ng suggestion, at para po sa ikakaayos ng ating iglesia. Kaya po sana sa nakita ko ninyong pag-uulat ngayon ay matulungan niyo rin po kami bilang konsilyo kung paano rin pong pamamaraan sa malaking tulong ng biyaya ng ating Panginoon. Salamat po. Mapagpalang umaga po mga kapatid. Good morning! Good morning! Tayo po ay nasa unang linggo na sa banto ng Oktubre at tayo po ay nagpapasalamat sa Panginoon sa nagdaang buwan. Tapusan tayo po ay patuloy na nakaranas ng kanyang kabutihan at katapatan. Sa buwan po ito ay ating pinagdiriwang ang buwan ng mga katutubong Pilipino, Indigenous Peoples Month. At yan din po sa linggong ito ay ating pinagdiriwang naman ang pagdaigdigang linggo ng Banal na Komunyon o World Day o Communion Sunday. At patuloy po natin pinapapasalamat sa Panginoon na patuloy po niyang pinapaalala sa atin na tayo po ay magtapat at magtiwala sa Kanya sa lahat ng oras at panahon. At sa panibagong yugto po ng buwang ito ay patuloy po rin natin masupungan ang kanyang pagmamahal. Ganun din po ay isama ho natin sa panalangin ang mga susunod na gawain ng ating pong konferensya. Unang-una po dyan ang gawain ng mga kababaihan sa darating po na Sabado. This coming Saturday na po yan, October 11. Ang ating pong CWA ay dadalo sa isa pong gawain o 75th anniversary ng Christian Means Association as a whole, as organization. At gagawin po ito kasama ang ating mga kapatid mula sa iba't ibang jurisdiction na kung saan ang ating pong konferensya ay kabilang. Kabilang po tayo sa Middle Luzon Jurisdictional Area o MLJA. So magkita-kita po tayo sa darating na Sabado. Alas 8 po ang ating arrival and alas 9 po ang ating open worship ng umaga. Doon po sa PCU covered court.
PCU Dasmariñas Campus po. Papasok niyo po doon sa gate, dire-diretso na po kayo sa may left side, sa likod po ng high school building, ano po yung ating venue. Along the road lang naman po yan. So, paalala lang po sa ating mga kababaihan na mag-usap na lang po kung paano ang ating magiging arrangements, at tabayan po natin yung ating group chat para kung makita ko natin yung ibang mga detalye. Sama niyo rin po sa panalangin ang gagawing regular o monthly fellowship ng ating UKWO. Ito po ay gaganapin sa Martes sa UCCT Cosmopolitan Church. Doon po ang venue ng monthly fellowship ng UKWO South Manila Class 10. Po. Okay. So, patuloy din natin sama sa panalangin siyempre ang ating mga kababayan doon po sa Cebu. Nakamakailan na po ay naapektuhan din ng lindol. At yung pong mga kababayan din natin sa bandang norte naman, sa bandang Masbate. Yan po ang nag-iservo po ng Bagyong Popong last time. So, nawa po ang kaliwan, kapayapaan ng Panginoon at pag-asa ng Diyos ang dumatal po sa ating mga kapatid na nakaranas po ng trahedya nito. Ano po? Meron po ba tayo mga karagdagan po mga pabalita? Kung wala na po, tayo po lahat ay Pastor, bago tayo pumunta sa pagbasa, ating muna nagalaan yung mga nag-iiwan na kanilang karawan. okay. Birthday celebrants, ngayon po ay nag-birthday sa karawan ng ating kapatid na Kuya Rudy Pardo. October 5. Yan po sa ating maraming mga hindi ang mga kapatid natin na nag-celebrate ating mag-celebrate ay kanilang kapatid na Rudy, si Tata Ruth, si Marger, si Ruth, si Kapatid Daniel, si Esther, at si Max Lander. Siguro ulitin muna natin sila na happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Maligayang malis sa iyong pagsihan. Diyos na siyang magkaroon. Tayo po ay dumako sa pagbasa sa banal na kasulatan. Ang unang pagbasa mula sa aklat ng Propeta Habakuk, kabanatang 1, talatang 1 hanggang 4, at kabanatang 2, 1 hanggang 4. Ang unang hinaing ni Habakuk. Sinabi ni Habakuk, Panginoon, hanggang kailan ko ako hihingi ng tulong sa inyo bago niyo ako hihingi? Kailan niyo po ba kami iligtas sa mga kahasang ito? Bakit niyo po ipinapakita sa akin ang mga kasamaan at kabuluhan? Kahit saan ay nakikita ko ang pagkakatayan, karahasan, hidwaan at pagtatalo. Kaya naging walang kabuluhan ang kautusan. At wala rin katanungan dahil ang mga taong may kasalanan ang siyang nananalo sa korte at hindi ang mga taong walang kasalanan. Kaya nababaluktot ang katarungan. Sinabi ni Habakuk, aakyat ako sa tore, sa aking bantayan, at hintayin ko kung ano ang sasabihin sa akin ng Panginoon at kung ano ang kanyang sagot sa aking hinaing. Ito ang sagot ng Panginoon kay Habakuk. Isulat ng malinaw sa sulatang bato ang pahayag na ito para madaling basahin. Isulat mo muna ito dahil hindi pa dumarating ang takdang panahon para mangyari ito. Ngunit hindi magtatagal
at tiyak na mangyayari ito. Kahit magtagal ng kaunti, hintayin mo lang dahil tiyak na mangyayari ito sa takdang panahon. Ito ang isulat mo. Tingnan mo ang mga tao mapagmataas. Hindi matuwid ang kanilang pamumuhay, pero ang taong matuwid ay mabubuhay dahil sa kanyang pananampalataya. Ang salita ng Diyos, pasalamatan natin ang Panginoon. Sa sagot ang pagbasa ko mula sa Aklat ng mga Awit, Kabanatang 3. Huwag kang mainis o mainggit man sa masasama, dahil tulad ng damo, sila'y madaling matutuyo, at tulad ng sariwang halaman, sila'y malalantang. Magtiwala ka sa Panginoon at gumawa ng mabuti. Sa gayon ay mananahan ka at magligtas sa lupain ito. Sa Panginoon mo hanapin ang kaligayahan at ibibigay niya sa iyo ang ninanais mo. Ipagkatiwala mo sa Panginoon ang lahat ng iyong ginagawa. Magtiwala ka sa Kanya at tutulungan ang Kanya. Ihayag niya ang malinaw na ikaw ay maruling at makatarungan. Kasi liwanag ng silan ng araw sa kasapaligan ka. Pumanatag ka sa piling ng Panginoon at matiyagang maghintay sa gagawin niya. Huwag mong mahihigitan ang masasama na gumiginhawa kahit pa magtagumpay ang masasamang plano nila. Huwag kang magagalit, pigilan mo ang iyong puot. Huwag kang mababalisa, dahil ito sa iyo ay nakakasama. Ang masama ay pagkabuyan, ngunit ang nagtitiwala sa Panginoon ay mananatili sa lupain ito. Ang salita ng Diyos, ulit ang Panginoon. Manatili po tayo nakatayo sa pagbasa mula po sa Ebanghelyo ayon kay Lucas sa kabanatang 17, versikulo 5 hanggang 10. The Gospel according to Luke, chapter 17, verses 5 to 10. Sinabi ng mga apostol sa Panginoon, dagdagan po ninyo ang pananampalataya namin. Sumagot ang Panginoon, kung may pananampalataya kayong kasing laki lang ng buto ng mustasa, masasabi ninyo sa malaking punong ito, mabulot ka at malipat sa dagat, at susundin kayo nito. Sinabi pa ni Jesus, halimbawa, may alipin kang nag-aararo, nag-aalaga ng mga tupa, at kararating lang niyang muli sa trabaho niya bilang amo. Sasabihin mo ba sa kanya, halika na, maupo at kumain? Hindi. Salit, itong sasabihin ninyo, magbihis ka na at ipaganda ako ng hapunan. At pagsilbihan mo ako habang kumakain. Saka ka na kumain pagkatapos ko. Hindi pinasasalamatan ng alipin dahil ginagawa lang niya ang kanyang tungkulin. Ganon din naman sa inyo. Pagkatapos ninyong gawin ang mga inuutos sa inyo, sabihin ninyo, mga alipin lamang kami at hindi niya dapat papurihan dahil ginagawa lang namin ang aming tungkulin. Ito ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Sa aklat mong sulat
And nobody has the power to change me to what I was born to be. Jesus, restore me my weakness, empower me. Empower me, like a rushing river flowing through the sea. Send your Holy Spirit flowing down through me, till I'm living as your child. Victorious and free. Let the power of your love empower me. Nobody's eyes see through my soul better than yours, and nobody's Jesus break through my weaknesses, empower me. Empower me, like a rushing river flowing through the sea. Send your Holy Spirit flowing down through me, till I'm living as your child. Victorious and free. Send the power of your love empower me. Victorious and free. Send the power of your love empower me. Send the power of your Purihin po natin ang Panginoon sa umagang ito. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Salamat po tayo sa kanyang gabay at pag-iingat sa nagdaang buwan. Sa buong buwan po ng Setyembre, natin pong binigyan ng pansin ang buwan ng edukasyon Kristiyana at pangangalaga. Ating pong celebrate ang Children's Festival, ang Fellowship of the Least Coin, ang Fellowship of the Biggest Coin, ang mga kalalakihan, ang Youth Sunday. At sa ating pong Iglesia Lokal naman, nung nakaraang linggo, ay ating narinig ang mga patotoo at karanasan ng ating mga kapatid na nagbahagi sa kabutihan ng Panginoon. At narinig din po natin ang mga patotoo sa pamamagitan ng pag-awit. Napakahalaga po sa mga ganitong panahon ay patuloy din nating pagtibayin na ang Diyos ay kumikilos sa ating kalagitnaan sa pamamagitan ng ating sama-sama at kolektibong pag-aaral ng kanyang salita. Lumalago po ang buhay ng isang lingkod, hindi lamang sa kanyang sariling kaparaanan, kundi kasama po natin ang isa't isa. Sama-sama po tayong lumalago at umuunlad sa ating paglilingkod. At nagagalak din po tayong ipaalam ng ating kapatid na Harvey. Bukas po ay sasama po siya o kasama po siya sa isang piano competition. So, God bless sa iyo, kapatid na Kenneth Harvey.
At siya po ang representante ng kanilang eskwelahan. Ang mula po sa University of the Philippines, Diliman Campus. So tayo po ay nagagalak na ang mga music worker po natin ay pinagpala talaga ng Diyos. Ano ho? Talagang nag-excel sa iba't ibang mga larangan. Ganun din po ay dapat kapiling natin ngayon ang ating mga katuwang sa gawain ng kapatid mula sa Igas. Nasa kaya sila? Lumilipad pa? Oh, hindi pa nakakalanding sa Pasay. Baka ako na traffic. In advance, nagpapasalamat po tayo sa kanila dahil sila po ay buong puso nakikipagtuwang sa gawain po ng iglesia nito mula noon pa. No? At mamaya nga sana bibigyan natin sila ng pagkilala. Pero kung wala pa man sila sa panahon ito ay atin na rin silang pinasasalamatan at kinikilala. Ano po bilang katuwang sa ating gawain. Tayo po'y sumandalin manalangin. Panginoon, ang inyong mensahe at diwang patnubayan sumaamin. Buksan ang aming mga puso't isipan sa patuloy naming pagninilay at pagsasabuhay ng inyong salita. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang linggo pong ito ay ating pinagdiriwang bilang linggo ng Pandaigdigang Komunyon o World Communion Sunday. At ang buwan din pong ito ay ating pinagdiriwang bilang Reformation Month at Indigenous Peoples Month. Marami pong celebration ng ating binibigyan ng pansin. At ang Pandaigdigang Araw po ng Komunyon ay bahagi ng resolusyon na pinagtibay ng isang asembleya po na ginanap noong 1980s doon po sa Geneva, Switzerland sa pamamagitan po ng World Council of Churches o WCC. Na kung saan tayo po ay kabilang. Partikular po ang National Council of Churches in the Philippines na kung saan ay kaanin po ang ating denominasyon ang United Church of Christ in the Philippines. Ang kaisipan po ng pagdiriwang natin sa umagang ito na unang-una, tayo pong lahat ay bahagi ng isang katawan ng Panginoon. At ito po ay binanggit sa ating liturhiya kanina mula po sa Efeso 4:5-6. Sabi po dito, iisa lamang na katawan, may isa lamang na Panginoon, isang pananampalataya, isang bautismo, isang Diyos at Ama natin lahat, gumagawa sa lahat at sumasa lahat. So bahagi po tayo ng tinatawag kong katawan ng ating Panginoong Kristo. At pag sinabi mo natin katawan ng Panginoong Jesus, ito ang kanyang iglesia, ang komunidad ng mga mananampalataya. Noong bahagi po ng kasaysayan ng ating iglesia, may tinatawag po tayo mga ecumenical councils. Pinagtibay po ang tinatawag ng mga credo o creed. At isa po ang Apostles' Creed at Nicene Creed sa nagbanggit that we believe in one holy, Catholic, and Apostolic Church. Nababanggit po yan at na-mention sa dalawang credo ito. Ito na tinatawag po nating early Christian creeds. Yun po tinatawag na one holy, apostolic, isang banal, apostoliko, at katolikong iglesia. Tayo po ay bahagi niya. Sapagkat ang kahulugan po ng salitang katoliko ay universal. It so happened ng ating mga kapatid na Romanong Katoliko ay pinangalanan nila kanilang iglesia o kanilang denominasyon bilang Romanong Katoliko. Subalit pag pinag-usapan po natin ang salita o katagang Katoliko o Catholic, it means the universal church. Bahagi po tayo niyan sa pagkahalatang katawan ng Panginoong Kristo. So ito po yung ating unang binibigyan ng pansin sa umagang ito. Ng katawan at dugo ng ating Panginoong Jesus ay tumatagos sa bawat lahi, kultura, at tradisyon ng lipunan ito. At dahil po doon ating pinapapasalamat sa Diyos at ipinagdiriwang ang kanyang katapatan
sapagkat siya ay gumagawa sa lahat at sumasalahat. Atin naman pong napakinggan ang talata mula po sa unang aklat, sa unang pagbasa sa Habakuk. Napakaganda po ng timing ng talatang ito. Sapagkat ito po ay nakaugnay pa rin sa usapin ng katwiran at katarungan sa lipunan. Noong nakaraang buwan po ay pinagdiriwang po ang ika-53 taong pagdiriwang ng martial law. September 21. Na kung saan ating pong makikita ang iba't ibang mga interpretasyon kung paano tinitingnan ng martial law. Para sa iba, sabi nila ang martial law daw po ay peacetime. Dahil napatahimik ang mga tao, merong disiplina at kaayusan. Sinasabi nila noon, pag may curfew, walang mga tambay dyan, walang pakalat-kalat na tao. Pero pag ating pong sinuring mabuti, ang panahon ito ay dark times. Sapagkat unang-una, kinontrol ng Estado ang media. Sa pamamagitan po ng radyo at newspapers. At kontrolado po ng gobyerno ang anumang pwedeng sabihin ng mga mamamahayan. Taliwas po ito doon sa konsepto ng pagpapahayag ng katotohanan. Sapagkat ang pagpapahayag po ng katotohanan ay batay po sa mga totoong mga pangyayari. Na isaalang-alang po ang pagkilala at paggalang sa karapatang pantao. Marami pong mga leader, individual at grupo ang nakaranas ng torture, pagkakakulong at pagpatay upang pag ikaw ay naging kritiko ng administrasyong iyon, ikaw ay isang kaaway. At napakarami pang forma at uri ng korupsyon na kung saan ang unang ginang noon ay halos nangolekta ng iba't ibang uri ng sapatos, ng mga paintings, ng mga magagarbong party at pagtitipon habang ang ating kalakhan sa mga kababayan po natin ay naghihirap. At ng mga panahon yun, ang mga manggagawa at mga magsasaka, ang mga maralita, ay patuloy pong nakakaranas ng kahirapan. At ito po ay nauulit lang sa mga panahon ito. Kung paano ang mga tao sa panahon ni Habakuk ay paulit-ulit din pong tumatalikod sa Diyos. Bibigyan ng pagkakataon ng Diyos na magbalik loob. Magbabago ng konti. Balik na naman sa dati. Yan ang ating sakit at kahinaan bilang mga mananampalataya. Sabi nga ni Sarah Geronimo, paulit-ulit lang. At sabi rin po ni Gary Valenciano, hindi na natuto. At ito po ang nais natin bigyan ng pansin sa unang pagbasa. Na pinapaalala po ni Propeta Habakuk na ang pagbabalik loob sa Diyos ay isang turning point ng buhay ng tao na kung saan meron ka talagang iiwan ng mga pinadis na uri ng pamumuhay at isipan. At hindi mo na babalikan yon. Naalala ko po yung kanta ni Gary Granada kasi yung awitin kong mabuti pa sila. No? Kwento po kasi ito ng isang broken-hearted at talaga namang ang tawag dito? Desperate na romantiko. At talagang hindi siya magkaroon ng ng girlfriend sa tanang buhay niya. Sabi dun sa isang lyric, mabuti pa si Gabi Concepcion, lagi na lang kinakasal. Samantalang ako, lagi na lang nag-iisa. Mabuti pa ang computer, may compatible. Mabuti pa ang bisyo, binabalik-balikan. Sabi niya, mabuti pa sila, mabuti pa sila. May tulad kung laging nag-iisa.
Marami po tayong mga bagay sa mundong ito, mga karanasan, na pwede naman nating balik-balikan, pero doon po sa punto de vista na nais sa ating ibigay ng Diyos, ayon sa kanyang nais at kalooban. Ayaw ng ating Panginoon na balikan po natin yung landas na kung saan po tayo ay maliligaw at tatahak po sa kalimlan. Gusto ng ating Panginoon na samahan tayo at gabayan sa katwiran, sa daan at paglalakbay sa pamamagitan ng katwiran at katarungan. At ito pong nangyari noong Setyembre 21 na nakaraang buwan, ay isang pagpapaalala muli sa atin na ating balikan ang Diyos, na siyang Diyos ng katwiran at katarungan. At pagpapaalala sa mga tao na ang kanila pong ginagawa na taliwas sa kalooban ng Diyos ay darating ang panahon na sila ay mananagot sa kanyang harapan. Alam mo ninyo, minsan napapagod na rin ako makinig dito sa Senate hearing. Para na lang tayong nasa circus. Minsan ni comedy. Minsan parang scripted na yung datingan. Hindi mo alam kung talagang ito ba ay may tinatawag na kaseryosohan. May makikita kang ilang mga senador na seryoso, pero karamihan mo sa kanila hindi. Parang sasabihin nila, ilipas lang din ito. Actually, yun ang sakit po natin eh. May mainit na issue, maya-maya, pag lumamig na, wala na. Kaya nga tanong ko ngayon, nasa na si Alice Guo? Natabunan na. Nasa na si Apollo Kibuloy? Ha? Nawala na sila. Iba na ang focus ng camera sa ngayon. Pero mga kapatid, kung tayo po ay mananatili na vigilant, mapagmasid, at meron pa po tayo magiging lakas upang magkaroon ng bahagi at partisipasyon pa sa mga susunod na laban ng buhay ng ating pamayanan, makakamtan po natin pansamantala ang katwiran at katarungan sa mundo nito sa pamamagitan ng ating sama-samang pagtugon. Pero ultimately, ipinagkakatiwala natin sa Diyos ang lahat. Sapagkat kung hindi man magkaroon ng tamang proseso ang katarungan at katwiran, doon po sa mga nakasala, sa mga leader po natin na tagapamuno ng bayan ito, makalusot man sila dito po sa hukuman ng tao kailanman, hindi sila makakalusot sa hukuman ng Diyos. At yan po yung ating dapat pinanahawakan. Hindi ibig sabihin na nagamit po nila ang kanilang impluwensya, kapangyarihan at pera. Okay na. Hindi sila makakalusot sa Diyos. Sumunod po ang ating ebanghelyo. Napakayaman na mensahe po ng talatang ito. Subalit dalawang bagay na po gusto kong bigyan ng pansin. Ang kahulugan ng pananampalataya sa diwa ng paglilingkod. Madalas po, pag sinabi po natin pananampalataya, yung mga bagay na hindi nakikita ay ating pong pinaniniwalaan. Tama po ba? Pero sa ngayon, pag sinabi natin pananampalataya, dapat may kaakibat pong pagtitiwala. At may mga advantage po at disadvantages sa ating modernong komunikasyon at teknolohiya sa ngayon. Noong araw po, pag nag-usap kayo ng alas 9 sa isang partikular na lugar, madalang lang po ang may mga landlines noon. Actually, nung dumating po yung tinatawag na pager o beeper, madalang din yung meron nun. Ang pinangahawakan mo lang nun ay ang salitang pagtitiwala. Na kapag kayo po yung nag-usap sa ganitong oras at lugar, tiyak darating siya. At hindi mo
natatanungin kung nasaan ka na. Sabihin na natin, on the way na ako, pero sa totoo lang, nabibihis pa pala. Sabihin na natin, on my way na, kaligising lang pala. Nawawala po yung esensya na tinatawag na katotohanan. At depende po yan sa tao. Sapagat tayo, bilang mga mananampalataya Kristiyano, lagi po tayo dapat nakaugat sa katotohanan. Dapat una ay nagiging totoo muna tayo sa ating mga sarili. Sapagkat kung tayo po ay nasanay na sa kasinungalingan, doon na po tayo matakot. Kasi pag tayo ay nasanay na magsinungaling, totoo na yun para sa atin. At palagi ko yun na nangyayari sa ating paligid sa ngayon. Ang pagtitiwala ay isang elemento lamang ng pananampalataya. So, paano ho ba nauubog ang pananampalataya? Sa ating pong pananaw bilang mga Kristiyano, unang-una, ito po ay ating hinaharap. Ang mga bagay po na nangyayari sa ating buhay, maganda man o hindi, ay ating kino-confront. Ang ating pong pagtanaw ay hindi upang talikuran o takasan ang anumang sigalot, suliranin at hamon ng buhay, kundi ito po ay ating hinaharap ng may pananampalataya. Ganun po ang una nating pagturing sa pananampalataya. May tinatawag po tayo confrontation. Hindi upang sagupain o makipag-away, kundi ating pong nire-recognize na bahagi ng ating buhay ang mga hamon at pagsubok na ito. At ito po ay ating hinaharap ng may pananampalataya. Sumunod po, ang pananampalataya ay isang proseso. Hindi ibig sabihin na tinanin na sa iyo ang salita ng Diyos, magbubungan agad yan ng pananampalataya. At nagkakaroon po ng kahulugan ng pananampalataya sa mga mabibigat na hamon ng buhay. Doon po natin nasusubok ang salitang ito. At buo po ang ating pagtitiwala sa Diyos na tayo kanyang sasamahan at iingatan. Kami po tuwing linggo, magkahiwalay po kami ni Pastora Shirley. Galit-galit kami niya pag linggo. At weekends, usually pag nauna na siya pumunta sa kanyang destino doon po sa Pampanga. At may pagkakataon po hindi naman namin isasama yung aming mga anak. In fact, yung aking dalawang anak ngayon ay nasa bahay. So sa tuwing kami po ay naghihiwalay, ang aming pong panalangin ay ganito, Panginoon, bahala ka na sa aming mga anak. Ipinagkakatiwala namin sa sayo. So, ang pananampalataya po magsisimula muna sa mga maliliit na mga karanasan at pangyayari. At kung paano po minalintulad ng ating Panginoon Jesus, ang pananampalataya sa isang butil na mustasa, ay kaya daw niya itong bigyan ng kahulugan sa mas malalaking pamamaraan. Alam mo ninyo, yung nabubuhay sa pananampalataya, napakahirap gawin yan. Pero nagawa po yan ng mga tapat sa Diyos. Marami po tayong mga manggagawa ng iglesia na talaga nabubuhay lamang sa pananampalataya. Naalala ko po yung patotoo ng sa nating pastor. Sabi niya, matandang pastor po natin ito dyan sa Laguna. Kung naalala niyo po si Pastor Alfonso Salterio. Na minsan po na destino na rin dito sa Greater Manila Conference. Pero originally, taga Laguna po yan. Naalala ko po yung kanyang patotoo na isang umaga daw, bago mag-service, yung pamilya niya, walang almusal. Breakfast, So, nanalangin po sila, Panginoon, sana po, bigyan niyo kami ng makakain sa araw nito. Naalala ko rin po yung sinabi at patotoo ng ating Tita Lois last Sunday.
Sa ating mga panalangin, dapat ay spesifiko tayo. Merong malinaw na gusto nating sabihin sa Panginoon. Kasi baka sabihin ng Panginoon, sabihin mo na kung ano gusto mo talaga. Ganun ng Panginoon. Ano ba talaga gusto mo? So panalangin po na mag-anak na yung Panginoon, bigyan niyo po kami ng almusal. Pagkaamin po nila, may kumakatok ng miyembro. Pastor, meron po akong dalang sopas, tinapay, at iba pa mga pagkain. Sinamon na po yung tanghalian hanggang hapunan. Biruin yan. Marami po tayong mga karanasan na pwede natin sabihin na ang Panginoon talaga ay kumikilos. Tama po ba? At ang pagkilos po ng Panginoon, hindi agad-agad din yan. Tinuturuan niyo po tayo maghintay at maging matyaga. At sa paghihintay po at pagtsatsaga, naroon ng pananampalataya. Kasi hindi naman agad-agad sinasagot ng Panginoon ng mga panalangin natin. Mostly ng ating mga prayers, hindi po agad sinasagot ng Panginoon. Bakit? Tuturuan niya po tayong magtiwala sa Kanya, maghintay at magtiyaga. Kung kinakailangan, diisin muna natin ang mga ilang bahagi ng panahon. Gagawin ng Diyos yun para maging totoo at ganap ang kaisipan at salitang pananampalataya. Sapagkat yan po ang maghuhubog sa atin. Yan po yung ating magiging gabay at lakas. Ang salitang yan. So it's a process. Isa pong proseso na dapat po nating isaalang-alang. Sumunod po mga kapatid at paghuli. Nang pananampalataya ay nikaakibat na paglilingkod. Yan po ang ipinaunawa ng ating Panginoong Hesus sa kanyang mga alagad. At sa tuwing tayo daw po ay naglilingkod, ang lagi po nating dapat na ipinapahayag ay hindi ang ating sariling lakas o kakayanan, kundi ito'y para sa kapurihan ng Diyos. All for the glory of God. Minsan po kasi, ang nasanay po tayo na yung credit ay sa akin. Di ba? Ay, ako ang ano niyan. Ako ang nag-isip niyan. Ako ang gumawa niyan. Ako ang nagbigay dyan. Yan, ha? Kaya minsan yung iba, parang nai-insecure tuloy mag-donate, magbigay, no? Kasi parang, ba't ganun? Parang mas credited yata yung mga mas malalaki na ibibigay. Pero kung tayo po ay patuloy na maglilingkod, inaalis po muna natin yung ating sariling kakayanan. Dahil ang kakayanan nito, yung talentong ito, ang buhay nito, ang mga material na bagay nito, ay hindi kaya sa atin. Kundi ito po ay sa Diyos. Kung kaya sa tuwing atin pong ginagampanan ang paglilingkod sa iglesia nito, hinuhubad po natin at inaalis yung ating sariling kinalisnan. Yung ating pong inabot sa buhay, at nile-level po natin ito para sa kapurihan ng Diyos, sapagkat ang lahat ay mula sa Diyos at para sa Diyos ang ating paglilingkod. Mga kapatid, sa umaga po ito, marami pa po tayong dapat nasuungin sa buhay nito. Pero kailangan din po natin isaalang-alang na kung tayo man ay kakaharap sa mga susunod pang mga hamon ng buhay, naririyan ang ating Diyos upang samahan tayo at ingatan at upang lalo pang payabungin, palaguin at pagyamanin ang ating pananampalataya at paglilingkod. Sa pangalan po ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.
upang makisalo sa banal na komunidad. Sa ating pagsasama-sama, ating inaalala hindi lamang ang biyaya ng buhay na kaloob sa ating Jesus sa pamamagitan ng sakramento ito, kundi upang alalahanin din sa ating mga panalangin at pagkakaloob ang ating mga kapatid sa iba't ibang dako ng mundo, lalo na silang nasa ating mga komunidad na nasa mahirap ng kalagayan ng buhay. Lahat na ay naanayaan ang ibahagi sa paghahandog ng alay ng mga ikaput, ng pangako at ikaput at sa panalangin. Ang ating mga kaloob-gawa ay magamit na anumang ministeryo upang abutin sila. Ating ihanda ang bulang ni Jesus sa pamamagitan ng paghahanda ng ating mga sarili at mga kaloob at magsama-sama tayo sa pagdulog. Gawin natin ngayon ang masayang pagkakaloob. Mga kapatid sa Panginoon, tayo ngayon ay nagkakatipon upang makiisa sa ating Panginoon Kristo.
Ang Ebanghilistang si San Lucas ay nag-ulat na noong gabi, sa unang araw ng Sanlinggo ng araw si Jesus ay mabuhay na maguli mula sa mga patay. Siya ay nasa mesang kasalon ng kanyang mga alagad. Dumampot siya ng tinapay at pinaraso ito at binigay sa kanila. At ang kanilang mga mata ay nabuksan at nakilala nila si Jesus. Mga minamahal, ito ang may kagalakang kalipunan ng pamayanan ng Diyos. Magbuhat sa hilaga at timog, sa silangan at kanluran, ay nakakatipot ang lahat sa lulang ng Panginoon, upang sa diwa ng kapakinabangan ay salo-salo nating bunitain si Jesus. Ating ngayon ibubutangin ng may pananampalataya ang tinapay at ang alak nito para sa banal na layunin, bilang simbolo ng katawan at dugo ng ating Panginoon sa Kristo. Manalangin tayo. Maibigin naming Ama, nawa ang Panginoon sa Kristo naming dakila at katasasang saserdote, ay makapiling namin tulad mo siya ay kasama ng kanyang mga alagad, at mahayag nawa siya sa amin sa pagpiraso namin ng tinapay at pagbabahagi sa saro. Sa iyong kapurihan at kaluwalhatian, kasama ng iyong anak namin Panginoon at ng banal na Espiritu Santo ngayon at magpakailanpaman. Amen. Ang tinapay nito na ating pinagpipirang peraso ay sagisag ng ating pakikisa sa katawan ni Jesus. Ang sarong ito ng bagong tipan na ating pinagpapala ay sagisag ng ating pakikisa sa dugo ni Jesus. Ito ang aral ng kasulatan na tinuturo sa atin. Samantalang sila'y kumakain, dumampot ng tinapay si Jesus. At matapos magpasalamat sa Diyos, kanyang pinagpirapalaso at ibinigay sa kanyang mga alagad, kunin ninyo ito at kanin, ito ang aking katawan, wika niya. At ganoon din naman, hinawakan niya ang saro. At kanyang binanggit, uminom kayong lahat nito, sapagkat ito ang dugo ng tipan ng aking dugo na nabubuhos dahil sa marami. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, sinasabi ko sa inyo na hindi na ako iinom nitong alak na mula sa ubas hanggang sa araw na ang bagong alak ay iinumin kong kasama kayo sa karyan ng aking Ama. Tayo manalangin. O aming Diyos, pag-indapati mo po kami sa pagtanggap ng katawan at dugo ng anak mong si Jesus. Kasama ang aming mga kapatid sa buong daigdig, loobin mo po na maging bahagi ito ng iyong pagpapala sa buhay namin ng iyong mga anak. Upang kami man ay maging bisig mo sa paglilingkod sa sangkatauhan. Hanggang sa kami ay tawagin mo na sa iyong tiging diyan sa iyong kaharian. Tanggapin mo po ang aming pagtatalaga ng buhay at paglilingkod. Sa banal na pangalan ni Jesus, naming mananakop at tagapagligtas. Amen. At ngayon, mga kapatid sa Panginoong Kristo, aking binibigay sa inyo ang tinapay at ang alak na siyang sagisag ng katawan at dugo ni Jesus. At pakikisa naman natin kasama ang ating mga kapatid sa buong daigdig sa kanyang ministeryo. Ang lahat niya ay nanayahang magsinulog sa dula ng ating Panginoon. Wika ng ating Panginoon, ito'y dapat ninyong ikagalak
Bagamat maaaring danas mo na kayo ng iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon. Ang ginto na nasisira ay pinararaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Kaya hindi naman ang inyong pananampalataya na higit kaysa ginto ay pinararaan sa pagsubok upang malaman kung talagang tapat. Sa ngayon, kayo ay papupurihan, dadakilangin at pararangalan sa araw na mahayag si Yesu Cristo. Ang katawan ng ating Panginoon Jesus at ating pagsalita. Hindi ang kanyang mananduwa ating ay po ay malangit. Aming Panginoon, maraming salamat po sa pagkakataon muli ka namin inalala, Panginoon, ang iyong kalakilaan na ikaw ay naghandog ng iyong buktong na anak upang kami, Panginoon, ay maligtas. Nawa, Panginoon, maging natanggap-tanggap po kami sa mga elementong ito, Panginoon, ang iyong katawan at ang iyong dugo. Ama naming Diyos, maraming salamat po sa iyong dakilang pag-ibig na iyong ginawad sa bawat isa sa amin, Panginoon. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
manalangin. O aming Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat, ang aming pong pasasalamat at pagpupuri sa inyong dakilang pangalan. Na kami po inyong pinatipon at pinagsama sa inyong pananatahanan upang pagsaluhan ang inyong barong na salita, upang pagsaluhan ang inyong katawan at ang inyong dugo. Ang ganun din kung paano namin iugnay ang bawat isa sa diwa ng pananampalataya at paglilingkod. Panginoon, turuan niyo po kami na maging patsyada sa lahat ng oras at pagkakataon. At kung paano kami ay maghintay sa inyong nais para sa amin, kaakibat ang pagtitiwala at pananampalataya sa inyo. Panginoon, tunay nga sa laban ng aming buhay sa mundo ito, kinakailangan namin na panghawakan ang inyong pangako sa amin na kailanman hindi niyo kami pababayaan at iiwanan. Na kailanman, O Diyos, kayo ay mananatiling tapat sa inyong mga anak at mga lingkod. Patawarin niyo po kami sa mga panahon na kami ay tumatalikod at lumilihis sa inyong landas. At sikapin naman namin, Panginoon, na muling magbalik loob sa inyo. Makita namin ang kahalagahan ng aming sama-samang pagtugon sa inyong pagkatawad. Ganun din, Panginoon, na kami ay inyong patuloy na gamitin upang inyong maging alipin at lingkod. At sa lahat ng mga bagay namin ginagawa, ay alisin namin ang aming mga pagmamataas at pagpupuri sa aming mga sarili. Kundi sa lahat ng aming mga gagawin pa, Panginoon, ito ay aming iniuukay para sa inyo, sapagkat ang kapurihan ay para lamang sa inyo. Panginoon, sa umagang ito, aming pinagpapasalamat ang aming mga kapatid na nagdiwang ng kanilang mga kaarawan at magdiriwang ng kanilang kaarawan sa linggo ito. Amin din po kinikilala ang inyong presensya sa inyong mga anak at lingkod na inyong hinipo at pinagaling mula po sa iba't ibang uri ng karamdaman. At sa iba pa naming mga kapatiran na nakakaranas, O Diyos, ng karamdaman, kayo ang patuloy na humipo at tanggapin nila ang kagalingang nagmumula lamang sa inyo. Sa aming mga kapatid na muli namin nakasama sa gawain ng pagsamba, salamat po sa inyong tinugong panalangin na kami bukas ay patuloy talaga nagtitiwala at tatapat sa inyo sa lahat ng oras sa panahon ng aming buhay, na nakita namin ang mga imposible ay magiging posible, Panginoon, sapagkat naroon ang aming pagtitiwala sa inyo. Kung kami man ay minsan nanghihina at nawawala na ng pag-asa sa buhay dito, maging sa mga nangyayari sa aming paligid, maging sa aming bayan, Panginoon, ituro niyo po sa amin ang kahulugan ng pananampalataya, na mayroon pang pag-asa ang inyong mga anak at ang bayan ito upang makamtan namin ang katwiran at ang hustisya sa lahat ng oras at pagkakataon. Panginoon, gamitin niyo rin po kami maging kasangkapan ng katwiran at hustisya sa mga maliliit na pamamaraan. Maging makatwiran kami sa aming kapwa, lalo tigit sa mga tao na walang yaman at katanyagan sa mundo ito. Itrato po namin sila ng mas nakahihigit sa aming mga sarili. At patuloy namin sa alang-alang na kami ay instrumental at tagapagpahayag ng pag-ibig na aming tinanggap mula sa inyo. Panginoon, sa umagang ito, salamat din po sa pagtanggap namin ng inyong pananadugo at ng inyong katawan. Sa kung paano kami ay magkakaroon ng partisipasyon at pagkikibahagi sa ministeryo na inyong pinagkatiwala sa aming Diyos. At kami, Panginoon, ay inyong gamitin pa ang higit ang aming mga buhay, ang aming talento, ang aming kakayanan, ay patuloy namin ialay para sa inyo nang may pasasalamat at nang may kapanahan. Ingatan niyo po kami, Panginoon, sa aming pansamantalang paghiwalay at sa buong araw dito at sa buong linggong darating. Sa araw na bukas, ay aming dinadalangin ang aming kapatid na Kenneth Harvey na sa ilalim po at magkakaroon ng bahagi sa isang kompetisyon sa kanilang larangan. Panginoon, ingatan niyo po siya, gabayan at samahan. At dalangin namin ang maibigay niya ang buong makakaya niya
hindi lamang para sa kanyang kapurihan, kundi para sa kapurihan mo. Panginoon, namin po mga kaibigan, mga panalangin at mga pagsamo ay yung dinggin. Maging ito man sa aming personal na buhay, sa aming pamilya, at maging sa kinabukasan ng bawat isa. Buong aming pagtitiwala, Panginoon, ang aming sasamahan, iingatan, kakalinain, at patuloy na pagyaya namin. Ito po ang aming pagsabot ng langit na may pasasalamat sa tanging pangalan ni Jesus, na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. At ngayon mga kapatid, naway ang Diyos ang yumakap sa akin ng may pagmamahal upang patuloy natin maranasan ang kanyang kabutihan at may paranas naman natin ito sa iba. Bisingin nawa ng Diyos ang ating mga diwa at kamalayan, pagbuhin ang ating mga buhay at isipan. Pagkalooban nawa niya tayo ng kababaang loob at bigyan ng katatagan ng pagkakaisa habang buong puso natin isinasagawa ang paglilingkod at ministeryo bilang mga pinagkatiwala mga lingkod ni Kristo. Maging tapat, huwag manghinawa at manalig tayo sa Kanya habang isinasakatuparan natin ang pagiging daluyan ng Diyos sa muling pagtatayo at pagpapanumbalik ng may pag-asa. Pagpapahayag sa bagong langit at sa bagong lupa. Sumating lahat ngayon ang pagpapala ng Diyos manlilikha, Diyos na mananubos at Diyos nating tagapagtaguyod mula ngayon at magpakailanpaman. Amen.